Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 4 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2014. Pagdating sa Zelda, pinagalitan ni Jaime ang kapatid. May deal na umano sila ng ama, na pumayag na ito na buhayin siya. Ngunit hindi umano niya matanggap na parusahan siya habang buhay sa kasalanang hindi naman niya ginawa kaya lumaban siya. At hindi siya makapaniwala sa mga kasinungalingan ni Shay. Maya-maya ay sinabi ni Jaime na hindi na ito pwedeng makipaglaban gamit ang kaliwang kamay. Kahit nag-training ito at si Bronn, wala pa rin itong lakas kagaya ng kanang kamay nito. At dito na din niya nalaman na si The Mountain ang magiging champion ni Cersei, ang halimaw na kapatid ni The Hound. Kasunod nito ay binisita siya ni Bronn. Namangha siya sa porma ng lalaki. Yun pala ay nakatagpo na ito ng babaeng mapapangasawa. Dahilan para magdalawang isip ito na maging champion ni Tyrion at lumaban kay The Mountain. At kung lalaban daw umano ito, nanghihingi ito ng mas malaking halaga. Dahil alam nitong mahirap kalabanin ang monster champion ni Cersei. Kaya wala na siyang nagawa kundi batiin si Bronn sa magiging bagong buhay nito at naghiwalay na masaya sa kanilang pinagsamahan noon. Samantala, nakabalik na sa Castle Black ang team ni Jon galing sa pagkipaglaban sa mga kasamahang nagrebelde. Maya-maya ay nagbigay siya ng update tungkol sa army ni Mance. Malapit na umano ang mga ito sa wall kaya kailangan nilang maghanda. Nagsuggest siya na sarado ang mga tunnels nila para walang ibang madaanan ang mga kalaban. Ngunit pinagtawanan lang siya ni Alliser. At ininsulto na naman siya sa kapinaalala na isa lang siyang steward. Sa kabilang banda, habang nagpapahinga si Arya at Hound, ginagamot nito ang sugat sa leeg na kinagat ng isang lalaki na naghahabol ng bounty sa ulo nito. Gusto sana itong sunugin ng bata kaso takot ito sa apoy. Maya-maya ay sinabi ni Hound na kagagawan umano ni The Mountain ang malaking peklat sa kanyang mukha. Nag-away umano sila ng kapatid at tinulak siya sa apoy. Kaya nagka-phobia siya sa lahat ng nagliliyab. Isang gabi sa paglalakbay ni Brienne at Podrick, nagdesisyon silang magpahinga sa isang kainan kung saan nagtatrabaho si Hot Pie. Dahil pala kaibigan ng binatilyo, nakipagkwentuhan ito sa dalawa. Hanggang sa mapansin nito ang magandang armor ng babae. At dito na nga sinabi ni Brienne ang pakay ng kanilang paglalakbay. Nang marinig nito ang pangalang Starks, tumayo na ito at sinabing wala umano siyang alam tungkol sa mga traidor. Kinabukasan, habang naghahanda na sila umalis, sinabihan ni Podrick si Brienne na mas mainam sigurong hindi nila sabihin sa mga tao ang tungkol sa mission nila. Dahil lahat umano ng tao ay naghahabol ng pera, na alam nila na magbibigay ng reward ang Lannisters kung makita ang babaeng Starks. Maya-maya ay lumabas ang binatilyo, dito na ito nagsalita tungkol sa nalalaman nito sa Starks. Nabuhay umano si Arya at nakasama pa niya. Nakasama na nito ngayon ang The Hound papuntang Riverrun para ibalik sa nanay nito. At kung sakali umanong makita nila ito, pinapabigay ang bagong luto nitong tinapay. Balik sa kapital, kinausap ni Oberyn si Tyrion. Dito ito naglabas ng sama ng loob sa buong pamilya niya dahil sa ginawa ng Lannister sa kapatid nito. Kwento din ng prinsipe na nagkita na umano sila nito noong maliit pa siya. Na kahit noon pa man, na wala pa siyang kamuwang-muwang, monster na siya para kay Cersei. Na dahil sa kanya namatay ang nanay nila. Dagdag pa nito na kinausap umano ito ng Reyna para subukang pumanig dito at nang lalo siyang idiniin. Para matupad na umano ang matagal ng pangarap ng kapatid na mapugutan siya ng ulo. Dito napaluha si Tyrion sa mga narinig. Wala talagang pagmamahal ang kapatid niya sa kanya kahit kailan. Nang sabihin ni Oberyn na nasa tamang lugar siya para makamit ang katarungan ng kapatid, buong akala ni Tyrion ay papatayin siya ng prinsipe. Pero nakahinga siya ng maluwag nang mag-offer ang lalaki na ito ang magiging champion niya. Nalalaban na nito ang taong pumatay kay Elia, na asawa ni Rhaegar Targaryen, na nakakatandang kapatid ni Daenerys, na siyang tunay na tagapagmana ng Iron Throne. Samantala sa Eyrie, lumabas si Sansa sa castle. At napangiti nang makita ang pagbagsak ng snow. Namiss niya ang Winterfell kaya gumawa siya ng castle sa snow. Ilang saglit lang ay lumabas si Robin. Hinahanap nito ang Moondor. Pero pinaliwanag ng babae na wala umanong ganon sa Winterfell. Hanggang sa magkasagutan ang dalawa tungkol dito kaya sinira ng bata ang castle. Dahil sa inis, nasaktan nito si Robin.
Ilang saglit lang ay lumabas si Peter. Ito na umano ang bahala kay Lisa tungkol sa nangyari. Nang tanungin niya ang lalaki bakit nito pinatay si Joffrey. Sagot nitong mahal na mahal umano nito si Catelyn kaya pinaghiganti lang umano nito ang ina niya. Ngunit paglipas ng panahon, bamaling na pala sa kanya ang pagmamahal ng lalaki. Na hindi siya nakagalaw ng halikan ni Peter. At ang hindi alam ng dalawa, nakita pa sila ni Lisa. Na lalo lang lamubo ang pagseselos nito kay Sansa. Kaya pinatawag siya ng tiyahin. Nakaharap ito sa Mundor. Maya-maya ay natakot na siya nang mag-iba na ang tono nito. Galit na galit itong humarap sa kanya, buong akala niya na tungkol kay Robin ang kinagalit nito pero hindi pala. Hinalikan umano niya si Peter sabay hila sa buhok niya. Gusto siyang ihulog nito sa Mundor. Pero naglabas muna ito ng sama ng loob dahil marami umanong balakid sa pagmamahal nito kay Peter lalo na ang ina niya. At dito na dumating si Peter, pinatigil nito ang babae sa ginagawa nito kay Sansa. Ngunit sinumbatan nito ang lalaki na nagsinungaling ito at pumatay para dito. Wala umanong ibang Starks ang magmamahal sa lalaki kundi ito lamang. Binitawan din nito si Sansa at napahagulgol sa tabi. Lumapit si Peter sa asawa at inamin dito na isang babae lang ang minahal sa buong buhay nito. Lumiwanag ang mukha ni Lisa sa pag-aakalang siya ngunit hindi pala. Ang kapatid umano niyang si Catelyn at bigla siyang itinulak ng lalaki sa Mundor. Inatake na ng mga wildlings ang Mole Town kung saan iniwan ni Sam si Gilly para mailayo ito sa mga kasamahang mga rapist. Ngunit nakaligtas ang babae at anak nito dahil hindi sila sinaktan ni Ygritte. Nakarating agad sa wall ang nangyari sa town kaya naghinagpis si Sam sa pag-aakalang patay na ang babae. At wala rin silang magagawa sa mga pag-ataking ito, dahil kailangan nilang manatili sa wall. Sabi ni Jon na sigurado umanong sila na ang susunod na salakayin ng wildlings. Dumating na ang araw na magkunwari na si Theon bilang ang sarili niya. Bitbit ang puting flag, mag-isa siyang naglakbay papunta sa castle ng Moat Cailin. Nagkalat pa rin ang mga patay sa dinaanan niya. At nang makaharap na niya ang officer ng Ironborn. Mahina na ito at may sakit. Dito niya sinabihan ang mga ito na sumuko na at papayagan umano silang umalis ng Bolton's army. Ngunit nagmatigas ang leader kaya pinatay ito ng isang kasama. Dahil gusto na nitong makauwi sa Iron Islands. Pero ang hindi alam ng mga ito, isa lang itong patibong. Pinatay din silang lahat ni Ramsay. Kaya tuwang-tuwa ito sa ginawa ni Theon. Paglipas ng ilang oras, dumating na din ang army ni Lord Bolton. Dahil sa achievement ni Ramsay, tinanggap na nitong anak ang lalaki at pinadala na dito ang kanyang apelyido. Na ito na umano si Ramsay Bolton, anak ni Lord Bolton, ang Warden of the North. Dahil sa nangyari kay Lisa, kinausap ng council si Peter. Pinalabas nitong suicide umano ang nangyari sa babae. Ngunit hindi naniniwala ang mga ito dahil kahit may kakaiba sa pag-uugali ng babae, hindi umano nito iiwan si Robin. Maya-maya ay inilabas ng council si Sansa para ito na ang magsabi ng totoo. Bago siya nagsalita, humingi muna siya ng patawad kay Peter. Nasasabihin umano niya ang totoo. Na hindi sila related ni Peter. Na nagkakilala sila sa King's Landing. At simula daw noon, si Peter lang ang naging sumbungan niya sa mga pangaalipusta ng Lannister sa kanya. Nakikinig lang ang lalaki sa mga sinasabi ni Sansa. Dagdag niya na prinoprotektahan umano siya ng Lord. Natinakas siya nito at dinala sa Eyrie para mailayo sa mga Lannister. Hanggang nagdrama na siya tungkol sa kanyang tiyahin, umiyak at kung ano-ano pa ang dinagdag sa kwento para makaligtas si Peter sa sitwasyon. At nang tumalikod siya para umiyak, niyakap siya ng babaeng council. Dito sila nagkatinginan ni Peter, na effective umano ang acting niya. Dahil walang pagdududa sa nangyari kay Lisa, pinag-usapan na ng mga ito ang kinabukasan ni Robin. Samantala sa Meereen, nakarating kay Bar Easton ang mensahe tungkol sa pardon ni Robert sa pagkakasala ni Jorah. Matagal na ang mensaheng ito pero ngayon lang pinadala sa kampo ni Daenerys. Dahil utos ito ni Tywin na bulabugin ang advisors ng Reyna. Pero alam na ni Varys na tumigil na si Jorah sa pagiging spy nito kay Daenerys. Naging devoted na ito sa pagbigay ng payo sa babaeng Reyna. Ngunit walang ibang nakakaalam dito kundi si Jorah lang at Varys. Kaya diretsong kinausap ni Bar Easton si Jorah tungkol dito. Hindi ito makapaniwala sa nangyayari.
Gusto nitong kausapin mag-isa si Daenerys pero hindi na siya pinapayagan ni Bar Easton na lumapit sa reyna na walang ibang kasama. Maya-maya lang ay humarap na si Jorah sa babae. Dito nalaman na lahat ni Khaleesi ang tungkol sa ginawa ni Jorah. Na lahat ng tungkol sa kanya ay nakarating sa King's Landing. Kaya nang minsan ay muntik na siyang ma-assassinate dahil alam na pala ng capital ang pagbubuntis niya sa anak ni Drogo. Lumuhad na ang advisor at humingi ng tawad sa reyna. Ngunit hindi matanggap ni Daenerys ang pagtraidor ni Jorah. Kaya pinalayas nito ang lalaki, pinabalik ng King's Landing. Dahil kung hindi, pupugutan niya ito ng ulo. Kaya walang nagawa si Jorah kundi kusa ng umalis. Samantala, nakarating na rin sa gate ng Eyrie si Arya at Hound. Ngunit nang malaman ng guard kung sino siya, sinabihan siya nitong namatay na umano ang kanyang tiyahin 3 araw na ang nakalipas. Natahimik silang dalawa pero biglang tumawa si Arya. Balik sa King's Landing, araw na ng combat ni Tyrion. Malakas ang kumpiyansa ng prinsipe na kaya nitong talunin ang The Mountain. Pero hindi si Tyrion dahil wala man lang helmet si Oberyn. Nagpakitang gilas ito sa dalang sibat. Nang mag-umpisang maglaban ang dalawa, sinusumbatan nito ang kalaban sa pinaggagawa nito sa kapatid na gusto nitong umamin ito sa nagawang kasalanan. Magaling lumaban ng prinsipe. Tuwang-tuwa si Jaime at Tyrion na tinatamaan nito si Mountain. At kalaunan na patumbangan nito ang kalaban. Habang nakabulagta si The Mountain, gusto ng prinsipe na ituro ng lalaki kung sino ang nag-utos dito. Ngunit laking pagkakamali ni Oberyn nang lumapit ito. Hinayla bigla ng lalaki ang isang paa nito dahilan para matamba. At dito na siya hindi binitawan ng Mountain. Binanggit ng lalaki ang gusto nitong marinig pero pinigana nito ang ulo ng prinsipe, tinusok ang mga mata hanggang sumabog ang bungo ni Oberyn. Napanganga si Tyrion at Jaime pero napangiti si Cersei. Tumayo na agad si Tywin at nag-announce na hinahatulan nito si Tyrion ng kamatayan. Habang nagpapahinga ang mga wildlings, hindi nila namalayan na dumaan sa taas nila si Gilly papuntang wall. At ilang saglit lang ay nakarating na din sa Castle Black ang babae. Nang mga sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng 2 busina. Dito nagmamadaling pumunta si Jon sa platform ng pader, at dito niya nakita ang napakalaking forest fire na ginawa ni Mance. Na ibig sabihin ay ito na ang oras ng paglusob ng wildlings. Pinaalam na ni Jon kay Alliser na naihanda na ang lahat ng oil sa pwesto nito. Dito inamin ng acting commander na sana nakinig ito sa sinabi niya na isarado ang mga tunnel nila. Ngunit gagawin daw umano nila ang lahat ng makakaya para maprotektahan ang wall. Maya-maya lang ay nagsilabasan na sa kakahuyan ang mga wildlings. Kasama ng mga ito ang mga giants. Habang sa baba naman, sa gate ng Castle Black, inatake na ito ng grupo ni Tormund. Marami na ang tinamaan ni Ygritte kaya nagkaroon ng pagkakataon ang iba na umakyat sa malaking gate. At ilang saglit lang ay nagsagupaan na ang 2 grupo. Dito na rin nagsimulang umatake ang nasa labas ng wall kaya pinaulanan nila ito ng mga pana. Nang makalapit na sila sa pader, umakyat agad ang mga ito. At sa laki ng pana ng isang giant, umaabot ito sa pinakatuktok ng wall. Habang patuloy ang sagupaan sa Castle Black, nagtago si Jonas at pumasok ito sa kinaroroonan ni Gilly. Nakalapit na sa main door ng wall ang mga giants. At gamit ang higanteng elepante, hinihila nila ang bakal na gate. Kaya hinulugan nila ito ng gasolina. Napatakbo nila ang elepante at napatay ang isang giant. Ngunit nagalit ang isa pang kasama nito kaya mag-isa nitong binuksan ang malaking gate. Pero may mga watchers nang nag-aabang sa kabilang dulo ng gate. Maya-maya lang ay bumaba na si Jon sa ground dahil dama-dami na ang nakapasok na kalaban. Sinabihan nito si Sam na wag nang sumamang makipaglaban pero pakawalan umano si Ghost. At nang makawala ang wolf, nagsimula agad itong tumulong sa watchers. Ilang saglit lang ay nakita na siya ni Ygritte at nakaumang na ang pana nito sa kanya. Pero dahil hindi agad nagbitaw ang babae, naunahan na ito ni Olly. At bago pa namatay ang wildling, sinabihan ulit siya nitong wala pa rin daw siyang alam. Marami na ang nakaakyat sa ice pero nagbitaw ang watchers ng malaking kadena kaya naubos din ang mga ito. Maya-maya ay nag-atrasan na ang iba pang wildlings balik sa kakahuyan. At except kay Tormund, patay na din lahat ng mga kasama nito. Kaya nag-utos si Jon na ikadin na ang leader ng wildlings. Pagkatapos ng sagupaan, marami ang nalagas sa watchers.
Nanalo umano sila ngayon pero aatake pa ulit si Mance kaya hindi nila alam hanggang kailan nila kayang protektahan ang wall. Nakabihis si John kaya nagtataka si Sam. Lalabas umano siya at kausapin ang king ng wildlings. Wala na umanong ibang magbibigay ng orders kaya si John na ang nagdesisyon. Si Mance lang ang bumuo sa wildlings army, kung wala umanong hari, babalik na sa kani-kanilang pamamahay ang mga tao. At bago lumabas, iniwan ni John ang kanyang espada. Ayaw umano niyang mawala ang regalo sa kanya ng kanilang yumaong Lord Commander Mormont. Matapang na humarap mag-isa si John sa kampo ni Mance. Dahil wala naman siyang bitbit na patalim. Tinanggap siyang maayos ng hari ng wildlings. Sabi niya dito na pinadala umano siya para makipag-negotiate. Napaatrasin na ang mga tauhan nito at umuwi na. Ngunit matalino si Mance. Alam nitong kunti lang ang Night's Watch kaya kunti lang din ang pinadala nito kagabi. Wala pa umano ito sa kalingkingan ng kanilang army. Ano pa raw ang magiging depensa ng Watchers kung aatake na silang lahat? Kaya ang sabi ng hari kay John, buksan lang umano nila ang wall at hayaan silang makapasok. Dahil kung hindi, papatayin umano nito lahat ng Watchers sa Castle Black. Parating na umano ang taglamig, kailangan na nilang makatawid sa pader. Ngunit bigla silang nagulantang sa busina. Dito galit siyang hinarap ng hari na umaatake umano sila. Pero sagot ni John na kulang na sila ng tao, wala pa silang kabayo. Hindi makapagsalita si Mance. Napakaraming army ang patungo sa kanila sa magkabilang sides. Napalibutan silang lahat. Nagulat din si John at nagtataka kung kaninong army ang mga ito. Walang depensa ang wildlings kaya mabilis lang itong naubos ng mga nakakabayong kasundaluhan. Nang lumino na ang paligid, patungo na sa kanila si Stannis. Kilala ito ni John pero hindi si Mance. Pinapaluhod ito ng hari pero hindi umano lumuluhod ang wildlings kahit kanino man. Tinanong nito si John bakit kasama siya sa grupo. Sagot niyang nakipag-negotiate umano siya sa mga ito. Dagdag niya na namatay si Ned dahil kay Stannis, na anak umano siya ng dating Hand of the King. Tinanong siya ng hari kung ano ang dapat gawin kay Mance. Dito niya kwento na nahuli din siya ng mga wildlings pero walang ginawang masama ang mga ito sa kanya, kaya hulihin lang umano ito at pakinggan kung ano ang mga sasabihin ng King Beyond the Wall. Balik sa King's Landing, kinausap ni Cersei ang kanyang ama, na ayaw niyang magpakasal kay Loras dahil ayaw niya umanong malayo kay Tommen. Nag-iisa na lang itong anak na lalaki kaya ayaw niyang iwan ang bata sa mga kamay ni Margaery at sa sariling ama. Dahil wala pa umanong muwang si Tommen, siguradong i-manipulate lang daw ito. Maya-maya ay inamin na rin niya sa ama na totoo ang chismis na naririnig nito tungkol sa kanila ni Jaime. Hindi makapaniwala si Tywin. Mahirap umanong paniwalaan pero iyon umano ang totoo. Sa kabilang banda, patuloy ang pagtanggap ni Daenerys ng mga bisita sa castle. At ng araw na iyon isang malagim na pangyayari ang nagpabago sa pananaw niya. Bitbit ng isang ama ang bangkay ng anak nitong sunog na sunog. Kasunod nito ay masakit na desisyon ang ginawa ng reyna. Ayaw na niyang masundan ang pagpatay ng kanyang mga dragon kaya kinulong na niya ang dalawa sa mga ito. Dahil ang pinakamalaki sa tatlo na si Drogon ay 3 araw na umanong hindi nakikita sa himpapawid. Masakit ang loob niya pero kailangan niyang gawin. Pagkatapos nilang sunugin ang mga kasamahang Watchers, dinala ni Jon ang bangkay ni Ygritte sa labas ng wall at dito niya ito sinunog. Samantala, narating na rin ng grupo ni Bran ang Airwood na nakikita nila sa kani-kanilang panaginip. Ngunit nang magpatuloy sila sa paglapit dito, biglang may bumangon na mga patay galing sa ilalim ng ice. Inatake sila ng mga ito. Kaya pumasok na naman si Bran sa isipan ni Hodor para lumaban sa mga ito. Tumulong din ang Wolf pero sobrang dami ng kalaban. Hanggang sa masaksak si Jojen at hindi na ito naisalba ni Mira. Biglang may tumulong sa kanila na isang bata galing sa makapangyarihang puno. Pinasabugan nito ang mga buhay na bangkay. Nang makapasok na sila sa ilalim ng puno, sumasabog ang mga bangkay dahil hindi na umano gumagana ang kanilang kapangyarihan sa loob. Pumasok pa sila sa pinakaloob ng puno. At pagdating nila sa gitna, dito na nila nakita ang isang matandang lalaki na puti ang buhok. Ito na umano ang uwak na may 3 mata. Sinusundan umano sila nito gamit ang iba't ibang uri ng hayop at isa na dito ang uwak. Tinanong ni Bran kung tutulungan ba siya nitong makalakad ulit. Hindi na umano siya makakalakad, ngunit makakalipad. Balik kay Brienne at Podrick,
Nagising silang wala na ang kanilang kabayo kaya naglakad na lang ang dalawa. At hindi nila inaasahang makatagpo sa daan si Arya at Hound. Sinabihan ng babae ang batang Stark tungkol sa pangako nito kay Catelyn na protektahan silang magkapatid. Ngunit humaharang ang Hound, hanggang sa maglaban ang dalawa. Dahil ayaw ni Arya na sumama kay Brienne, nagtago na ito. Kalaunan ay nanaig ang babae sa Hound, kaya nahulog ang lalaki sa baba. Tinawag niya si Arya ngunit hindi na nila ito mahagilap kaya umalis na rin ang dalawa. Nang tumahimik na ang paligid, nilapitan ni Arya si Hound. Dito lumabas ang natural nitong kasamaan, na sana ginahasa na lang umano nito si Sansa. Napatitig lang ang bata sa Hound. Maya-maya ay sabi nitong nakahanda na ito kaya gusto nitong patayin siya ng bata. Ngunit kinuha lang ni Arya ang silver sa bulsa nito at iniwan ang lalaki. Sumisigaw pa ito pero hindi na lumingon ang batang Stark. Samantala sa King's Landing, madaling araw bago ang pagpugot sa ulo ni Tyrion, pumasok si Jaime sa selda ng kapatid. Nagulat ang imp pero masaya ito at hindi siya tinalikuran ni Jaime. Sinamahan siya nito sa lagusan kung saan siya dadaan at nag-aantay umano si Varys pagdating niya sa labas. At bago bumalik si Jaime, nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpasalamat siya sa Kingsguard. Ngunit ang hindi alam ng kapatid, may balak pang gawin si Tyrion bago lumabas sa tunnel. May gusto pa siyang tapusin bago lumayo sa King's Landing. Tahimik siyang pumunta sa kwarto ni Tywin. Wala ang ama sa loob pero nagulat siya nang makita ang familiar na babae na nakahiga sa kama nito. Hindi nga siya nagkamali, si Shae ang nakita niya nang bumangon ang babae. Gusto siyang saksakin ng babae pero lumaban siya at hinayla ang gintong kwentas na binigay niya dito. Nanlumo at hindi makapaniwala si Tyrion sa nangyari. Kasunod nito ay kinuha niya ang crossbow na nakadisplay sa dingding at pinuntahan ng ama sa palikuran. Gulat na gulat ito nang makita siya. Alam kaagad nitong si Jaime ang nagpatakas sa kanya. Akala ni Tywin na kaya pa niyang paikutin sa palad si Tyrion pero napuno na ito. Ngayon tinatawag siyang anak pero tapos na siyang sintensyahan nitong mamatay sa kasalanang di naman niya ginawa. Mahal umano niya si Shae at napatay niya ang babae. Pero nang insultuhan ito ni Tywin, dito na binaril ni Tyrion ang ama. At binaril pa niya ulit ito nang sabihing hindi umano siya anak nito. Maya-maya ay nagpunta na siya sa room ni Varys at mabilis siyang pinapasok nito sa isang cargo box. Kasunod ay sinakay sa barko. Nang marinig ng council ang kampana sa castle, sumakay na din ito sa barko. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, natatanaw na rin ni Arya ang dalampasigan. Mabilis siyang pumunta sa pantalan at nakiusap sa isang kapitan na gusto niyang pumunta ng north dahil pupunta siya ng wall. Ngunit hindi umano norte ang destinasyon ng barko kundi uuwi umano ito ng Braavos. Dito mas nasiyahan ang bata at pinakita sa kapitan ang baryang matagal na niyang itinago. Nagulat ito nang makita ang iron coin. Magtatanong pa sana ang lalaki kung paano siya nagkaroon nito ngunit natigilan ng kapitan nang banggitin ni Arya ang Valar Morghulis. Sana nagustuhan niyo ang Season 4 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.